Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Higit 40 sasakyan na tiketa ng DOTR sa Indian National huling ilegal na dumaan sa EDSA busway. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. 49 na iba't ibang mga sasakyan ang nahuli ng mga operatiba ng DOTR sa o Special Action and Intelligence Committee on Traffic dahil sa pagdaan sa kahabaan ng EDSA busway. Ito ay sa loob lamang ng 6 na oras na operasyon ng DOTR sa mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 11 ng umaga kanina. Kabilang sa mga nahuli ay 4 na private vehicle, isang sasakyan ng gobyerno, isang taxi at isang bus. Pinakamarami sa mga violator sa mga motorsiklo na umabot sa bilang na 42. Isa sa nahuli ay ang Indian National na sakay ng motorsiklo na walang anumang kaukulang dokumento. Ayon kay Analea Portit, ang media officer ng DOTR sa walang maipakitang lisensya sa pagmamaneho ang Indian National dahilan para i-impound ang kanyang sasakyan galing ng Cubao at patungo sa bahagi ng North EDSA ang Indiano para maningil ng pautang ng mapara ng mga otoridad. Dahil dito, muling iginiit ng SAIC ang mahigpit na pagbabawal na dumaan ng hindi otorisadong sasakyan sa EDSA bus carousel. Alinsunod sa nilabas na memorandum circular ng DOTR, tanging mga marked vehicle na may emergency duties gaya ng ambulansya, fire trucks ang maaaring dumaan dito. Maaari ding gamitin ito ng sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives at Supreme Court Chief Justice. Ang daan na ito na eksklusibo sa mga pampasaherong bus. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, enrollment para sa overseas internet voting magbubukas sa March 10. Hinanunsyo ng Commission on Elections na magsisimula sa March 10 ang pre-voting enrollment para sa mga overseas Filipino na gagamit ng internet voting sa May 12 midterm elections. Ayon sa COMELEC, kailangang magparehistro sa overseas voting and counting system ang mga botanteng nasa Philippine posts na gumagamit ng internet voting. Ang enrollment ay tatagal hanggang May 7. Pinapayuhan ng mga botante na gumamit ng sarili nilang internet capable device para sa pagpaparehistro at alamin ang schedule ng mobile pre-voting enrollment sa kanilang Philippine post. Magkakaroon din ng voting kiosk sa mga Philippine post sa panahon ng overseas voting. Kapag matagumpay ang enrollment, maaaring bumoto online ang botante mula April 13 hanggang May 12 sa ganap na alas 7 ng gabi. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.